Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Mga kababayan, mula po noong napatay si Capersilapid noong 2022 hanggang ngayon, hindi pa po nahuhuli ang suspect. Si Gerald Bantag ay namataan sa Vigan, Ilocosur sa INC Peace Rally. Yan po ay ayon sa kapatid ng nasirang si Capersilapid, si Roy Mabasa. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong panunood. Sa akin po mga subscribers and followers, sana po ipagpatuloy nyo ang pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel at sana'y matulungan nyo po akong mapalaki ang ating channel. Marami pong salamat. Alam naman po natin na si Capersilapid ay isa sa mga pinakamatapang na commentators po, mga kababayan. Wala po siyang inuurungan. Basta kung ikaw po ay gumagawa ng katiwalian sa gobyerno, talagang babanatan ka niya. Yan po. Si Persilapid talagang matapang, tao pong may integridad. At siya po ang kinatatakutan ng mga tiwaling politiko, mga kababayan. Anong Oktubre 2022, ito nga po nangyari, ito pong pagpatay sa kanya. At ang pinaniniwalaang mastermind o utak ng pagpatay kay Capersilapid ay walang iba kundi si Gerald Kitalig Bantag, mga kababayan. Dahil nga po sa pagtitipon-tipon ng mga iglesia ni Cristo, ang tawagin po nating peace rally nationwide, ay meron pong nakapagsabi, meron pong nagtip kay Roy Mabasa na itong si Gerald Bantag ay palaboy-laboy lang po dyan sa Vigan, Ilocosur, na kung saan meron din pong malaking pagtitipon ang mga miyembro ng INC, mga kababayan. Mga kababayan, I know it is so disappointing na hanggang ngayon hindi pa rin po nahuhuli ito pong suspect sa pagpatay kay Capersilapid. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po. He is freely roaming around. Ano ba talaga? Ganito ba kabulok ang justice system sa Pilipinas? Ang isang fugitive ay pagala-gala? May mga sightings na po previously pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nahuhuli itong Gerald Bantag na to. Malakas ba, mga kababayan? Meron ba isang malaking tao behind him? Or meron isang grupo behind him, protecting him, giving him the cover? Ito po ang pangit sa ating bayan. Kaya ibang-iba ang Pilipinas sa ibang bansa. Sa ibang bansa, meron kang laban dahil may hustisya. Sa Pilipinas, kung wala kang pera, kung wala kang impluwensya, abay, mahirap makamit ang hustisya. It is very elusive.
ang hustisya kung wala kang ginto o kung wala kang salapi at impluensya. Yan ang realidad sa ating bayan, mga kababayan. Isang bulok na sistema. Ito po ang dahilan kung bakit marami po ang mga namumundok noon dahil sa kawalan po ng hustisya sa ating bayan. Napakalungkot. Sigurado po tayo na masakit para sa mga miyembro ni Ka-Percy ng Mabasa family na malaman na itong tao na ito ay nakakapaglakad freely. At hanggang ngayon, hindi po mahuli-huli, hindi po natin alam ang dahilan kung bakit nahuli na si Kibuloy, nahuli na po yung mga ibang fugitives dyan at itong si Gerald Bantag ay hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli-huli. Sino kayang padrino nito? Sino kayang grupo behind him? Sigurado po tayo, mga kababayan, meron pong isang taong malaki dyan na protecting him. O kaya naman, may isang malaking grupo na nagbibigay po sa kanya ng shield o cover para hindi po siya mahuli. Mga kababayan, hindi po tama ito. Sa mga maliliit na tao, magkasala lang sila, makaviolate lang sila ng isang batas. Huli ka agad, kulong ka agad. Pero sa mga taong ito, mga taong maimpluwensya, mga taong kilala sa lipunan, kung sila ang nakagawa ng pagkakasala o kasalanan sa batas, abay, hindi po sila mahuli-huli. Kagaya na lang po nila Harry Roque hanggang ngayon, nagtatago. What's going on, mga kababayan, sa ating justice system na bulok? Ito po ay malaking hamon sa DOJ, kay Secretary Boying Rimulya. Bakit hanggang ngayon itong si Bantag ay malaya pa ring nasa labas? Namataan na naman po siya noon. At sabi nga nila na alam na nila ang kanyang kinaruroonan. Pero bakit hanggang ngayon itong si Gerald Bantag na pinaniniwalaang utak sa pagpatay kay Ka-Percy Lapid ay nandyan pa rin sa labas? Malaya pa rin. Mga kababayan, kung hindi po natin babaguhin ang ating pamamalakad, walang mangyayari sa ating bayan. Kung hindi po natin bigyan ng hustisya itong mga taong inabuso, itong mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, hindi po tayo magkakaroon ng peace. Kailangan po dito ng accountability sa pinagsisigawan ng Iglesia ni Cristo ng kapayapaan. Hindi po natin makakamit ang kapayapaan kung walang accountability. Ibig pong sabihin, kailangan munang mapanagot si Sara Duterte para po tayo magkaroon ng peace. Kailangan masampahan ang kaso at dapat niyang harapin ang mga kasong ito sa korte. We will never have that peace, ang kapayapaan, kung walang accountability. Nakikita po natin na itong si Sara Duterte ay nakagawa po ng pagkakamali ayon po sa mga investigasyon ng Committee on Good Government and Accountability. Siya po ay gumawa na meke. Ito po ay mga panluloko sa taong bayan. Wala na po yung tiwala ng tao sa kanya. Napakaliwanag. Napatunayan po yan sa mga hearings. Kaya sana hindi po natin protektahan ang Vice President.
Dapat lang na humarap po siya sa korte. Meron po siyang pagkakataon na ipaglaban ang kanyang sarili sa korte. Hindi po dapat siya matakot kung wala po siyang ginawang masama or walang ginawang mali sa pera ng bayan. Mga kababayan, balikan po natin itong si dating General Bantag na suspect sa pagpaslang kay Kaper Silapid. Hindi po natin alam kung hindi po hinuhuli dahil meron pong protektor. Yan ang nakikita natin dyan. It's a big question actually. Kung meron nga pong pumipigil, alam niyo magaling po na general to si General Torre. Bakit hanggang ngayon hindi po mahuli-huli ni General Torre itong si Gerald Kitalig Bantag, mga kababayan? Malaking tanong po yan. Meron bang kumukup-kup? Meron bang padrino itong si dating General Bantag na sa ngayon po isang fugitive nagtatago sa batas? Meron bang isang maimpluwensyang tao o maimpluwensyang grupo na kumukup-kup sa kanya? Alam niyo po mga kababayan, meron pong informant itong si Karoy Mabasa. Maaring kapwa po nila iglesia ang nagtip sa kanya. Dahil alam ko pong marami din pong kaibigan itong si Karoy Mabasa. At yan po ay namataan sa Vigan Ilocos Sur, na kung saan meron din pong isang malaking pagtitipo ng INC. So yan, nakita naman si Gerald Bantag. Hindi ko po alam kung pangatlong sightings na po ito. Dahil noon nakita na naman siya. Kung hindi po ako nagkakamali sa Bataan area. Pero bakit hindi po mahuli-huli? Isang pagpapakita na ang ating sistema sa hustisya sa Pilipinas ay bulok. Yan po ang napakalinaw, mga kababayan. Sana naman magising ang DOJ. Sana naman magising si General Torre at ipatupad ang batas na wala pong dapat katakutan, dapat wala po silang sasantuhin. Na kung ang tao ay nagkasala, dapat managot sa batas. Isang magandang hapon sa ating lahat. Sana'y maging payapa ang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Sana maging patas ang INC dito. Marami pong nagsasabi na ito daw po ay anti-impeachment rally. Hindi po natin alam kung totoo yan. Pero sana naman na ang Iglesia ni Cristo ay maging patas dito at wala pong kakampihan. Okay, ito lang po mga kababayan. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Maraming pong salamat.